Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pong mensahe. And our text para po sa umagang ito, our text this morning is found in Psalm chapter 75. Psalm chapter 75 verses 6 and 7. And the title of my message this morning, Enjoy God's Promotion. Enjoy God's Promotion. Psalm chapter 75 verses 6 and 7. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one, and setteth up another. Again, our text this morning, Psalm chapter 75, verses 6 and 7. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one, and setteth up another. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Let us pray. Our gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for this beautiful morning, and thank you for all the blessings that you have given us. I pray, O Father, that this morning, as we again listen to Thy Word, may you bless our hearts, O God. Continue to give me wisdom, boldness, and even power in preaching Thy Word. I pray that this message will serve as an encouragement to your children, to all believers, Heavenly Father, and may we realize this very important truth, Heavenly Father. Thank you so much. Again, I would like to commit to you, myself, as I share your word. For all of these things I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. So, our topic is very interesting sapagkat tayo po'y may Diyos na nagpo-promote. Malinaw po yan sa ating pong teksto. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He put it down one and set it up another. So, ang title po, Enjoy God's Promotion. Mga kapatid, ang promotion po ay hindi bunga ng pagkakataon. Hindi po, mga kapatid. Maganda rin po na makita nyo na hindi rin po ito reward ng effort natin bilang tao. Ang promotion po is a divine appointment. Ang ibig sabihin, ang Diyos lamang po ang po pwedeng totoong magtaas ng sino pa man. God alone, mga kapatid, at wala nang iba. Okay? Yun lang po ang garantisado at ang mapangahawakan po natin. At kapag ka po ginawa ng Diyos na tayo po ay kanyang itinaas, mga kapatid, ito po ay masasabi po natin na privilege na tinanggap natin sa Panginoon, at ito po ay magdadala sa atin hindi lamang po sa tinatawag natin pribilehiyo, kundi sa isang banal na responsibilidad. So, maganda po na ma-enjoy natin ang promotion na ginagawa ng Panginoon at gagawin ng Panginoon kung tayo po ay magbibigay pansin lamang po sa kanyang itinuturo, sa kanyang kasulatan. Katulad po ng binanggit ko sa inyo, sa totoo lang, flight po namin ngayon, but I still want to minister to all of the viewers of the Believers Breakfast with BFDB, pero intindihin nyo po, diretsuhan po tayo ngayon. So siguro po, it is good to learn and understand from our text the source of promotion. The source of promotion. Mga kapatid, first of all, it is divine. Amen? The source of promotion, it is divine. As what I have mentioned in my introduction, in reality, wala pong sino man na totoong po pwedeng makapagtaas at makapag-promote sa sino man sa atin. Ang Diyos lamang, mga kapatid. Kumbaga, hindi po pwede na panghawakan po natin ang pag-aangat ng tao sapagkat walang kakayahan ng tao na tayo po ay kanilang ilagay sa posisyon na kung tutuusin po, garantisado dapat at mapanghahawakan. Only God, ang Diyos at Diyos lamang ang po pwedeng mag-angat sa atin. Alam niyo po, sa sinabi po ng talata, ang sabi po, ang linaw-linaw. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. So north. Diba? And then, ang sabi ng psalmist, God is the judge. And then, very clear, okay? He putteth down one and setteth up another. So, dito po ay nililid po tayo sa ideya ng usapang promotion
ang pinanggagalingan po nito, Diyos. Kaya mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo, wag ho tayong dumiskarte ng sarili nating paraan. At wag tayong umasa at maghintay sa tao. Kung gusto po natin na tayo po'y maitaas, kung gusto po natin na tayo po'y maiangat, ang ating kilalanin po ay ang talagang pinanggagalingan. The source of promotion, ito po ay ang Panginoon. So sa teksto natin, maliwanag po yan. Hindi ba sa concept po ng James 1:17, ganun din po ang sabi, every good gift and every perfect gift comes from above. Ang gusto ko pong ipunto, matuto po tayong kilalanin ang pinagmumulan ng mga pagpapala sa ating buhay at maging ang susi upang tayo po ay maiangat. Ang pinaka po pwedeng panghawakan natin sa buhay natin na siyang magtataas at magpo-promote sa ating pong buhay. Alam niyo po, ang promotion po pwede kasing promotion yan sa ating position, promotion yan sa ating pong possession, di po ba? So, yun po mga kapatid, sa promotion, profession, so yan po ang mga promotion na po pwede natin pong i-enjoy sa buhay natin. Kasi ang provision sa Diyos nang gagaling. Diba? Masasabi po natin na yung pong ating mga profession, yung trabaho po natin, ang Diyos po ang makapagbibigay po sa atin yan. Sa posisyon natin, Diyos ang makapagtataas sa atin yan. Maging sa kabuhayan po natin. So meron pong iba't ibang aspeto ng buhay natin na makikita nyo po kung paano ang Diyos ay nagpo-promote. Okay? So again, the source of promotion is no other than God. It is divine, mga kapatid. Sabi po, every good gift and every perfect gift sa Diyos po nanggaling. Sa Daniel chapter 2 and verse number 21, the very concept of that verse, ipinakita po na siya po ang nag-aalis ng hari at siya rin po ang naglalagay ng hari. Mga kapatid, mga minamahal, we need to acknowledge, we need to recognize the hand of God sa usapan po ng ating pong pag-angat. If we really want to be promoted, gusto natin po ng pagtataas, mga kapatid, sa Diyos po tayo matutong kumilala. Siya po ang makapagtataas sa atin. Higit sa boss mo, ang Diyos ang makapagpo-promote sa iyo. Higit sa kahit sinong tao na kilala mo, nakasama mo, o ang ating pong masasabi po nating mga sinisino sa lupang ito, higit kanino pa man sa kanila, ang Diyos ang tunay na makapag-aangat sa atin. So nililiwanag ko po ang usapang promotion ay usapang po pwedeng sa antas ng ating buhay o maging sa trabaho po natin, sa lahat ng bagay po mga kapatid, maging sa tinatangkilik natin. So ngayong sandaling ito, hindi tayo magpapakatagal sapagkat I believe all of you will agree with me sa ating pong first point that when it comes to promotion, the source of promotion is our God. Amen? Ang linaw-linaw po, that is the very concept. Nung sinabi pong ang promotion natin, sabi, for promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. So, itinuturo tayo doon po sa itaas. Amen? Yes. Lalo na po, sinundan pa po niya. But God is the judge. Diba? Ang Diyos, ang siyang, masasabi po nating may kapasyahan. Kung sino yung dapat niyang ibaba, at kung sino yung dapat niyang itaas. Kaya mga kapatid, please be reminded that the source of promotion is God. Always put that in our mind. Always put that in our heart. Always remember that the source of promotion is God. Okay? It is divine. Second, it is also good to learn the season of promotion. Yung panahon. Kasi ang isang mananampalataya, dapat umiiral tayo sa panahon ng Diyos sa buhay natin. Malinaw po yan. It is determined, mga kapatid. At ang nagpapasya niyan ay ang Panginoon. May panahon ang Diyos para sa bawat isa sa atin. At may takdang panahon ang Diyos kung kailan po niya tayo itataas. Mga kapatid, tatandaan niyo po, na laging perpekto po ang timing ng Panginoon. Sabi ko nga po, pag pinag-usapan po ang tinatawag po nating promotion, Diyos lang ang pinanggagalingan niyan at Diyos lang ang nakakaalam ng tamang panahon kung kailan po niya tayo itataas.
kadalasan po naiinip po tayo. At gusto nating mangyari ang bawat bagay sa buhay natin sa ating pong panahon. Now, the reason kung bakit tayo nadidisappoint, the reason kung bakit tayo nadidiscourage, nagiging downhearted tayo, it is because of the fact na hindi tayo nakadepende sa panahon ng Panginoon. Gusto nating mangyari ang mga bagay-bagay sa ating buhay, sa ating pong panahon. I just want to remind every one of you, you are not all-knowing, I am not all-knowing, God is the only one who is all-knowing. Because God knows everything. God knows all things. So, included dito yung time. Alam ng Diyos, and God is always perfect in His timing. Hindi siya nalilate, mga kapatid. Kahit kailan, hindi po maaga ang Panginoon, hindi po nalilate ang Panginoon, hindi, lagi siyang eksakto sa usaping panahon. Kaya importante po ang ilang mga bagay. Halimbawa po, hindi ba sa Ecclesiastes chapter 3, alam naman nating lahat yan naniliwanag sa atin na sa lahat ng bagay, mayroon pong panahon. At sa paglalahad po ni King Solomon patungkol sa usapan ng panahon ng Diyos sa bawat bagay, sa katotohanan, sa realidad ng buhay po natin, ang binigyan po niya ng emphasis that God made all things beautiful in His time. Di ba? So, yun po, ginawa pa ng kanta yan, di ba? In His time, He makes all things beautiful in His time, di ba? Yun po yung pinagkunan po ng awit na yon. Talata po yan sa banal na kasulatan na nagsasabi na sa lahat ng bagay may tamang panahon at ginawang mabuti ng Diyos ang bawat bagay sa kanyang kapanahunan. So kaya ako at ikaw dapat subject tayo sa time ng Diyos, hindi sa time natin. Sa timetable ng Diyos at hindi sa time natin. Hindi ba maliwanag po na sinabi, maging ni Peter, na ang mga nagpapakababa itataas? Diba? Ang sabi, humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. 1 Peter chapter 5 and verse number 6. Remember that verse? Diba? Sinasabi po, humble yourselves under the mighty hand of God. So, yung kamay ng Diyos ang importante kasi siya mag-aangat Siya po ang magtataas. Kaya ibaba natin ang sarili natin sa makapangyarihang kamay ng Panginoon that He may exalt you, that He will exalt you in due time. So, yung idea po ng due time dito, tamang panahon. Mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa bawat isa po sa atin na for sure, ang Diyos ay may nakaplano, may usaping pagpapala, usaping pag-aangat, pagtataas, mga kapatid, ang Diyos po ay may tamang panahon. At sinasabi pong ginagawa ng Panginoon ang lahat ng bagay sa kanyang tamang panahon. Kaya nga kahit sa mga visions, di po ba? I remember yung isa po sa record doon po sa aklat ni Haggai, na binigyang pansin po niya sa chapter 2. Alam niyo naman po yan, di ba? Napanawagan din po yan para po sa panunumbalik ng mga tao. And then, ipinapakita po, kasi sa usapan ng vision, meron din pong panahon ng kaganapan patungkol po dyan. So, hindi kailanman nalilate ang Panginoon. Okay, don't get me wrong. Di ba? Minsan sinasabi natin, God's delayment, di ba, are not denial. Para sa akin po, hindi naman talaga nalilate ang Panginoon Sa atin lang pong paningin, parang ang tagal na. Parang yung prayer ko, ang tagal na. Parang yung hinihiling ko sa Kanya, ang tagal na. Parang, bakit ganon? So, ang idea po siguro ng concept na yung God's delayment, ang ibig sabihin, doon sa pinaghihintay niya ang tao, pero mga kapatid, kahit kailanman, hindi po pwede na malilate ang Panginoon. Kaya lang nagmumukhang ang tagal ng Panginoon kasi nga, ikaw ay umiiral sa time mo. Ikaw ay nag-iisip sa time mo. Dapat bilang Kristiyano, doon tayo sa time ng Diyos. Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. Okay? Alam ng Diyos kung kailan ang tamang panahon. At makikita nyo na lang, once na dumating po yung panahon na yan, ang realization natin, kaya naman pala. Diba? Sometimes ganun po yung nangyayari sa buhay natin
Kaya yung mga mainipin dyan, diba? Yung mga mainipin dyan, kadalasan po, yung mga hindi po subject sa time ng Panginoon, yan po yung mga may problema sa maturity. Immaturity, yan, hadlang po yan. Yung tinatawag po nating inconsistency, diba? Yun po, yung pagiging impatient po natin, mga kapatid. So, wait patiently. Kaya ang isang magandang salita rin po sa Biblia, yung wait on the Lord. Wait, I say, on the Lord. Diba? Wait, I say, on the Lord. Maghintay po tayo sa ating pong Panginoon. So, mga kapatid, ang unang tinalakay po natin is the source of promotion. It is divine. Okay? The season of promotion, it is determined. So, pangatlo po, the stepping stone. Diba? The stepping stone to promotion. Meron pong proseso yan eh. May pagdadaanan po yan. So, it is a development. Diba? Process po yan. Bago po ang promotion, preparation muna sa pamagitan ng process. Diba? Before promotion, preparation through process muna. Meron tayong mga example sa Bible na po pwedeng i-consider. You know the story of Joseph. You know the story of David. You know the story of Daniel. Yan na lamang po, mga kapatid. Excuse me. Diba? Alam niyo po yung mga storyan yan. Hindi po sa pitik ng kamay, nakarating sila kaagad doon sa kanilang magandang kalagayan. At hindi biro ang proseso, mga kapatid. Masasabi natin na hindi biro ang pinagdaanan ni Joseph. Kung ako po si Joseph, baka nainip ako, mga kapatid. At hindi lang po ako basta nainip, baka mamaya gumawa na po ako ng sarili kong paraan. But the good thing about Joseph, he put himself subject to God's plan. Kung ano yung plano ng Diyos sa kanyang buhay. Tatandaan niyo po, mga kapatid, sa usapang promotion, di ba? Ang Diyos po, meron tinatawag nating process eh. Di ba? May proseso po. Kaya marami po, pinaprocess pa ng Panginoon ang ating pong mga promotion, mga kapatid. Huwag kang mainip. Alam ng Diyos kung kailan. Ang Diyos ay masasabi po natin na may proseso, siya po ay proven at siya po ay perfect. Sa usapan ng promotion, may process po yan, pero proven po yan dahil subok natin ng Diyos na nag-aangat talaga siya at perfect po yan. Pagka pinagpasyahan na po ng ating Panginoon po ang ating pong promotion. So, maganda po na ating bigyang pansin ang aking pong konsepto na nais pong itatak sa inyo. Bago ang promotion, preparation muna sa pamamagitan ng pagpoproseso ng Panginoon sa atin. May dadaanan po. Okay? Again, we know the story of Joseph. Kung message at message lang ang pag-uusapan, ang message po malinaw sa kanya. Sa pamagitan po ng panaginip, ibinigay ng Diyos ang mensahe na siya'y pagpapalain na siya po'y iaangat. Diba? Hindi naman po sinabi ng Panginoon na doon mismo sa panahon na yon, ipopromote siya kaagad. But the message of God is very clear to Moses that in God's time, mga kapatid, He will be promoted. Siya po ay itataas ng Panginoon. Pero alam niyo po, if we will study the life of Joseph, ang naging proseso po ay hindi naging madali. At yun po ang problema. You better listen to this message because the problem, sometimes, sa bawat mga Kristiyano, hindi willing na dumaan sa proseso. So the message of God is definite and very clear to him, pero ang point, ang promotion niya dadaan sa tinatawag nating processing. May paborito po akong mensahe kay Joseph, di po ba? Maliwanag po yan. The unreasonable brother, the unjust boss, and the unreliable butler. So, yan yung mga dinaanan niya. Mga kapatid niya na pinagkaisahan siya. Mga kapatid niya na ginawan po siya ng masama. Mga kapatid, mga minamahal. Ang boss niya, dahil sa pagtatapat niya, sinuklian pa ng pagpapakulong sa kanya dahil sa maling akusasyon ni Mrs. Potiphar. Mga kapatid, sa bilangguan na yung ginawa niya, pinaasa po siya, pero binigo po siya, mga kapatid.
but because ang ating pong Panginoon ang pinaka-source ng promotion, hindi naging hadlang ang lahat ng mga negatibong pangyayari sa buhay po ni Joseph. Kaya for me, bagamat nasa New Testament po, yung Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose, kahit to New Testament version, if we will study the life of Joseph, exactly yun po ang nangyari sa kanya. Na dahil siya po'y nasa plano ng Panginoon, dumaan po siya sa proseso na ang lundo po, promotion. If you are very sure that you are in the plan of God in your life, then makakayanan mo po ang mga proseso sapagkat dadaling ka ng mga proseso na yan sa promotion na siyang pangako ng Diyos kay Joseph. Message ng Panginoon kay Joseph, mga kapatid. So, it is good to somehow learn from this. Matuto po tayo dito, mga minamahal. Meron pong processing na dapat mangyari. Ganon din po, mga kapatid, ang nangyari kay David. Bago po ang crown, makikita nyo po, ang dami niyang pinagdaanan. Ganon din po, mga kapatid, kay Daniel. Sabi ko nga, hindi siya nangampad niya para sa impluensya. Pero makikita niyo po how the hand of God obviously kumilos sa kanyang buhay na kung saan siya po ay nailagay sa napakagandang posisyon kahit na po sa hindi niya bansa. Just try to imagine that. Mga kapatid, huwag niyo pong pagdudahan ang kayang gawin ng Diyos. Kasi kadalasan kaya ka-discouraged. Kadalasan, kaya ka dumarating doon sa point na down ka. Kasi umiiral ka sa kaisipan na iniisip mo yung magagawa mo. Paano ba ako? Paano ba ako aasenso? Paano ba ako aangat sa buhay na ito? Hindi po masama yan. Pero dapat Kristyano ka, alam mo na ang Diyos ang source, ang Diyos ang key, ang Diyos ang talagang po pwede mong panghawakan. Mga Kristyano, yun po ang dapat klaro po sa atin. Ibang klase po, pagka ang buhay mo, inilagay mo sa kamay ng Diyos, mga kapatid, sa anumang pagdadaanan mo, yung kamay na yan ang nakaalalay sa iyo. Kaya nga sa hand of God, nandoon ang protection. Sa hand of God, nandoon po ang masasabi nating provision. At sa hand of God, mararanasan po natin ang promotion. Sige po, subukan nyo lang, saglit lang, isipin nyo pong mabuti, saan po kayo nanggaling? Bago po tayo naging mananampalataya, bago mo naranasan ang kaligtasan, before you experience God's salvation, saan kanya dinampot? Siguro po, hindi na ako gagamit ng ibang halimbawa. Ni konti po sa sarili ko, hindi ko po makita na yung pinaglagyan ng Panginoon sa akin, si Joseph nga, at least, maliwanag na maliwanag sa kanya. Na bagamat by faith talaga yan, kasi after naibigay sa kanya ang message na pagpapalain siya, di ba? Mga kapatid, kung titingnan nyo po yung proseso, sa akin po, halos hindi ko pa alam yun. Basta ang alam ko na save ako at ang ginawa po ng Diyos, sa akin pong naging kaligtasan, ang pinakita ng Panginoon, walang kwenta ang buhay ko, walang sure direction ang buhay ko, wala pong kahit anong po pwedeng ipangako ko sa sarili ko, sa klase ng buhay na kapupuntahan ko, but I praise God, dinamput niya ako, niligtas niya ako, natuto akong sumunod sa kanyang kalooban, unti-unting lumago sa pananampalataya na naging rason kung bakit nakaya ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga atake ng kaaway, may mga kung saan baku-bako sa ating pong lakbay, may mga pagkakataon na mababaldog ka, may mga pagkakataon na makakaranas ka ng medyo masasabi po nating unfavorable and unpleasant situation in your life. But what is important is that you are in the hand of God, and if you will just put yourself subject to the plan of God in your life, alam ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Hindi ko po sinasabing napakaganda na ng kalagayan ko ngayon. Pero kung magpapakatotoo po ako, ni sa akin pong hinagap, hindi ko po aakalain na iaangat ng Diyos ang aming buhay sa maraming larangan ng paglakad at pamumuhay sa mundong ito. And I want to appreciate the Lord. Diba? Yung operation ng Panginoon.
Ang isang bagay lang na isaksak natin sa isip natin, kung Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, isipin niyo po, anong klaseng ama ang ating Panginoon? Anong klaseng Panginoon po siya, mga kapatid? Yun lang isipin mo kung anong klaseng ama siya. May mga logic pa po na ginamit siya sa Bible, di po ba? Kung yung ama niyo sa lupa, liko, pero nag-iisip ng mabuti para sa kanyang anak. O, saan po leading ang statement na yan? Sa idea na ako pa bang ama niyo sa langit, ang pagdududahan niyo na maganda ang plano ko sa inyong buhay? How about you this morning? Bakit kapag ka nakakaranas ka ng tila mala Joseph na karanasan, parang nababago na sa isip mo ang pagtanaw mo sa Diyos? Mga kapatid, the good thing about Joseph in all of the experiences, diba? Lahat ng na-encounter niya sa buhay niya, hindi niya ginamit na dahilan para pagdudahan niya ang malinaw na pangako at mensahe ng Panginoon sa kanya. Mga kapatid, ang Diyos sa kanyang salita ang nagsasabi na pagpapalain niya ang kanyang mga anak. So, yun ang panghawakan mo, pagpapalain kanya. Matutulan po tayo na ilagay natin ang ating sarili sa kanyang kamay. At again, sinasabi ko po sa inyo, patotoo po ito na sa lahat ng aking pong mga ini-enjoy sa buhay na ito, walang kahit isa rito na po pwede kong i-take ang credit. Lahat ng credit ay sa Panginoon. Why? Sapagkat it is His hand na nag-promote sa buhay po ng inyong lingkod. Ngayon, ang isang bagay po na gusto kong sabihin, kasi sometimes, pagka nag-isip tayo ng promotion, ang iniisip lang natin yung pag-angat talaga sa buhay in terms of yung mga material na bagay. No. Hindi ko po makitang si Freddy ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi ko po natanaw yon before. Hindi ko po nakita na yung akin pong, kasi sa totoo lang, hindi ako nag-aral mabuti. Oh, ayan na naman tayo sa ang sabi niya, Freddy, mag-aral ka. Hindi po talaga ako nag-aral mabuti. Sasabihin ko po sa inyo, nung early years ng aking pag-aral, elementary pa lang, kausapin niyo po ang mga teacher ko, pag nakausap niyo po, ang sasabihin nila, potential ang batang ito, merong. Pero hindi po ako nagsipag eh. Hindi po talaga ako nag-aral mabuti. And because of that, hindi po na-improve yung aking pong masasabi nating intellectual knowledge at marami pang iba. Kaya kapag ako po susukatin nyo sa usapan po halimbawa ng talino ng mundo, hindi po ako po pwede na i-line up po sa kanila. Diba? Pero may plano ang Diyos sa buhay ko. Nung ako po ay iligtas ng Panginoon, kung pinayagan ko pong hadlang ang aking pong kahinaan, hindi po ako magpapatuloy. Kasi I have all the reason not to continue if ang magiging basis ko po ay ang kakayahan ko. But I praise the Lord because of my realization na ang sabi po ng preacher mula po sa salita ng Diyos, that God had chosen the foolish things of this world to confound the wise. Na pinili ng Diyos ang mga mangmang ng sanglibutan ito. Hindi ko po sinasabing yung mangmang dito yung hindi pumapasa. Ano ho? Ang ibig sabihin, hindi nagmatalino dito sa mundo. Okay? Mga kapatid, mga minamahal, I really praise the Lord sa ginawa po niya sa akin pong buhay. Sa usapang ang walang kwentang buhay, promotion ng Diyos yun. Yung wala namang ibig sabihin ng buhay mo, ano ba mangyayari sa akin kung di ako na-save? Maiba pa ba ako sa nangyari po sa aking mga contemporary, sa mga kaibigan ko po, lalo na po yung mga barkadahan sa usapan po ng po pwedeng bisyo at kung ano-anong mga hindi magagandang aktibidades sa mundo. Praise God, He saved me. Praise God, He changed me. Praise God, He called me. Salamat sa Diyos. So, ang walang kwentang buhay, nung nilagay ko sa kamay ng Panginoon ng walang kwentang buhay na ito, inangat po ng Panginoon yan. Diba? Imagine. Sabi ko nga, imagine. Hindi ko ma-imagine na si Freddy gagamitin para mag-share ng salita ng Diyos. Nung nag-aaral po ako, ayokong magbasa ng mga aklat, mga kapatid. Kasi meron po ako naging experience sa aking pong buhay na naging rason kung bakit medyo tinamad ako sa pag-aaral. Naku, sabi ko sa inyo, di ba? Remember, yung kwento ko po, nung ako po ay nasa elementary pa lang, kabisado ko halos ang lahat ng aklat ko po, mga kapatid.
Yung iba sa inyo nakaka-relate pa, yung halika-halika. Aba, suso pala, di ba? Naku, may hinog na pala sa saging. Isa, dalawa, tatlo ang hinog. Ang sarap ng hinog na saging. Tweet. Naku, may ibon pala sa saging. Kawawa naman ang ibon, kawawa naman sila. Lahat to, nakakabisa ko po yan. Maging ang aklat po ni Jose Rizal noon. I mean, almost all of my books, nung elementary po yan. Pero nung ako po'y paangat na, nung medyo nababarkada na, at nung ako po'y naka-experience ng hindi maganda, sa naging maling pagtrato po sa akin, mga kapatid, nung eskwelahan na akin pong pinasukan, mga kapatid, nagkaroon ako ng parang rebellious attitude sa usapan ng study. Pinilit lang po ako ng tatay ko, kahit high school sana, ayoko ring makatapos. Diba? Dahil naging pangit po ang pagtanaw ko sa buhay. But I praise God, may plano siya sa buhay ko. So, nung niligtas ako ng Panginoon, sabi ko, patatawa sila Ma'am Melda Claridades. Kasi, di ba, alam niyo po yan, sa mga Christian churches, meron pong tinatawag na ACE, Accelerated Christian Education. Kaming mga workers po, nung nag-surrender kami ng buhay, nung kami po'y kumuha ng diagnostic test, particular sa English. Alam niyo po, college na po ang ang level ko dapat. Pero pagdating sa amin pong naging resulta, grade 5 ang level ko po pagdating sa English. Ngayon, medyo nag-improve na ako. Siguro, kung ngayon ako kukuha ng diagnostic test, baka po grade 6 na ang level ko. But way back then, just try to imagine, di lang naman ako, marami rin po, mga kapatid. Pero alam nyo, yun nga ang maganda na makita mo na from scratch, mga kapatid, from nothing, kung ano yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. Kapatid, nakikinig ka? Do not underestimate what the hand of God can do, what the powerful hand of God can do in your life. Importante po yung kamay ng Diyos kasi yun ang mag-aangat sa atin. The source of promotion is God, and then the season, may tamang panahon. Kung babalikan namin, yung panahong mga workers kami, pwede na ako mag-isip. Wala talaga akong mararating. Anong mangyayari sa buhay ko? Diba? Pero mga kapatid, mga minamahal, iba talaga kapag ka po ang pinag-usapan kamay ng Diyos at ang panahon ng Diyos. And you know what? It is also good to learn the stepping stone to promotion. Ito po ay development. May mga improvement. May mga pagbabago po yan, mga kapatid. So napakahalaga po. At ang turo sa atin ng Bible, binigay ko ng example sa inyo, si Joseph, si David, si Daniel, marami pa actually. So sa New Testament, in principle, tinuturuan tayo na hindi kaagad sa malalaking bagay. Kaya ang sabi po ng Luke chapter 16 and verse number 10, yung magiging faithful sa maliit. Diba? Yung pong faithful in little will be faithful in much. So doon po pinakikita na hindi right away, ikaw ay, di ba, kaagad pagtitiwalaan ng Diyos ang malaking bagay. So, dadaan tayo sa tinatawag nating proseso. At may salita ng Diyos na susubok po sa atin. Mga kapatid, ganun din po sa sinabi ko sa inyong buhay ni Joseph. Proven po yan, mga kapatid, na talagang bago ang promotion, may proseso muna. Preparation through the process, mga kapatid. Through process, meron pong preparation. At iyan po ang napagandang halimbawa. So kaya for me, po pwede nating i-consider, una po, di ba, sa usapan ng promotion, thank the source. Pasalamatan natin yung pinanggagaling ng promotion. Mga kapatid, huwag niyong isipin na ang promotion na pinag-uusapan natin ay kailangan maging boss ka ng company. Di ba? So kung tayo po'y magpapakatotoo, nasaan ka dati at nasaan ka na ngayon? Diba? Nasaan ka dati? Ano ka dati? So, hindi ba? Pinaranas ng Diyos sa'yo yung promotion. Dati nga po nagko-commute lang tayo. Ngayon nakasasakyan na tayo. O, di promotion din po yun. Di po ba? O, dati po ang mga cellphone natin, sabihin po nating di taktak na ganyan. O, ngayon talagang touchscreen pa. Di po ba? So, yun po yun. So, dati hindi ka makapag-share. Ngayon, talagang ikaw pa ang nangangasiwa sa mga ministry sa church. Nagtuturo sa mga bata.
Dati, ang hirap-hirap para sa iyo. Di po ba? Na basa ng salita ng Diyos. Ngayon, memorize mo pa. So, tingnan nyo lang po na ang promotion, hindi sa usapang pera lang, hindi sa usapang material na bagay lang. Ang promotion, mga kapatid, sa napakaraming larangan ng buhay natin, makikita nyo po yan na ang Panginoon, yung kamay niya, di ba? Hindi lang protecting hand yan, hindi lang providing hand yan, hindi lang preserving hand yan, promoting hand. Yan po ang magandang i-enjoy natin. Di ba? Mahalaga po yun. So, anong una natin? Thank the source. If we are acknowledging that God is the source of promotion, then thank Him. Palasalamatan mo ang Panginoon sa kung saan ka na niya dinala ngayon. Pasalamatan mo ang Panginoon. Dati wala kayong sariling bahay, ngayon may bahay na kayo. Dati wala kang trabaho, ngayon nakaka-rent ka na, di po ba? O dati nagre-rent ka lang, ngayon may sarili na kayong bahay. Dati nagko-commute ka lang, ngayon may sasakyan ka na, di ba? Dati talagang ikaw ay nakikinig lang, ngayon nagtuturo ka na. Dati ikaw ang sinisharean, ngayon ikaw na nag-share. Dati, di ba, nakikinig ka ng preaching, ngayon nakapag-preach ka na. O, sa church nyo, song leader ka na, usher ka na, meron ka ng specific ministry, tumutugtog ka na. Marami pong mga masasabi nating kapahayagan ang promotion sa buhay natin. And we should be thankful, mga kapatid. We need to be thankful. Why? Because the source of promotion is God. So, all of the promotion na na-experience natin, hindi gawa ng tao yan. Kahit pastor mo naglagay sa iyo dyan, sa naiintindihan mo, ang Diyos ang naglagay sa puso ng pastor mo para mabigyan ka ng pagkakataon. Para sa promotion. Thank the source. Okay, ito mahalagang paalala ho. Thank the source and then trust the season. Diba? Trust the season. Yung sinasabi nating proseso, hindi po after a day, promoted ka na kaagad. Di ba, mga kapatid? Habang tayo po ay nagpapatuloy, sabi ko nga, ang mainip, talo. Kung nainip si Joseph, talo. Di ba? Kung nainip si David, talo. Hindi sila makakarating sa pinagdala ng Panginoon sa kanila kung nainip sila. Mga kapatid, sagot na to kung bakit hindi maganap sa iyo ang promotion ng Panginoon. Kasi naiinip ka. And you know what? Ang tendency ng tao pag nainip, gagawa na ng kanyang sariling paraan. Kaya makakakita tayo ng mga tao na sila na nag-aangat ng sarili nila. Diba? Sila na ang gumagawa ng paraan. Hindi enjoyable yan. Ang masarap i-enjoy yung God's promotion. Amen? Yes! Kaya nga, enjoy God's promotion eh. Mga kapatid, thank the source. God is the source, thank God. Thank the source. And then, trust the season. Merong perfect timing ang Panginoon. Siya ang magdedetermine ng tamang panahon. So, trust His season. Trust God's time. Because God's time is proven and perfect, mga kapatid. God is always perfect in His timing. Kaya walang maiinip. Ano po? Tiyakin mo lang na nasa direksyon ka ng Panginoon. Ako, yung direksyon ng Panginoon sa buhay mo, ang pagdadalan sa iyo niyan, promotion. Mga kapatid, anong mga paalala ng mensahe natin? Number 1, thank the source. Number 2, trust the season. Number 3, take the stepping stone. Take the stepping stone. Hindi po pwede na may lalagpasan ka dyan. Kung ano yung programa at plan ng Diyos sa iyo, tutungtungan mo yan, susundin mo yan. Kinailangan marinasan ni Joseph yung unreasonable brothers niya para madala po siya doon sa bahay ni Potiphar na magdadala sa kanya doon sa prison na magiging dahilan para maalala siya para po sa promotion. Amen? So, mga kapatid, hindi po pwedeng kaagad nakita nyo si Joseph sa palasyo. Naging prime minister ng Egypt, imagine nyo. Pero balikan nyo po yung mga dinaanan. Ang dinaanan po, bago siya naging prime minister, ang mga dinaanan niya, bilangguan. Ba't siya napunta sa bilangguan? Doon sa bahay ni Potiphar. Siya po ay inakusahan ng hindi niya kasalanan. Ba't naman siya napunta doon sa bahay ni Potiphar? Dahil po doon sa mga kapatid niya na pinagkaisahan siya at ibinenta po siya. So negative po yun eh. By sight, negative po yun.
Negative na pinagkaisahan siya ng kanyang mga kapatid. Kung hindi po siya pinagkaisahan, hindi siya makakarating sa bahay ni Potiphar. At doon naman sa bahay ni Potiphar, kung hindi naman siya naakusahan at sinintensyahan doon sa kasong attempted rape or prostrated, mga kapatid, attempted rape, kung siya po ay hindi po inakusahan, hindi siya makukulong. Kung hindi siya makukulong, mga kapatid, lahat ng dinaanan na yon, patungo po yon sa palasyo. At patungo sa posisyon na paglalagyan ng Diyos sa kanya. Apektado ka na ba sa nararanasan mo? Diba? Naiinip ka na ba sa tagal ng mga bagay na hinihintay mo? Mga kapatid, trust the season and take the stepping stone. So, huwag niyong kakalimutan itong tatlo na paalala sa mensahe natin. Thank the source. Sino po ang source? God. Trust the season. Sino po ang magdedetermine ng panahon? Ang Diyos. Take the stepping stone. Sino po naghanda ng lalakaran natin? Ang Diyos. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down. For the Lord, upholdeth him with his hand. I have been young, and now am old, yet have I not seen the righteous forsaken, nor his seed begging bread. I am telling you, brethren, I am telling you, brothers and sisters in Christ, ang kailangan po natin maintindihan na ang promotion ng Panginoon ay enjoyable. At para i-enjoy natin ang promotion, mga kapatid, matuto po tayong magpasalamat sa source. At tayo po'y magtiwala sa panahon ng Panginoon. At tayo po ay lumakad ayon sa nahandang daan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya ito po ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. So, gusto ko sana, direkta lang, maiksi lang, pero as I share the Word of God, ito po yung leading sa akin para talaga ang bawat isa po ay mapaalalahanan. Marahil po, habang pinag-aaralan natin ito, nare-realize mo na isa ka doon sa tinutukoy ng mensahe. Isa ka sa tinutukoy ng message natin. Ikaw yung inip na. Ikaw yung nag-iisip na parang wala namang mangyayari sa buhay ko. Okay, wag mong tulungan ang diablo na i-discourage ka. Wag mong tulungan ang diablo na talagang pahinain ang loob mo at talagang ikaw ay masasabi nating magduda. Mga kapatid, matuto kang kilalanin na may Diyos na pinanggagalingan ng promotion, hindi ang kahit sino kundi siya, pasalamatan mo siya, pagtiwalaan mo ang panahon niya, at lumakad ka sa inihanda niyang daan para sa iyo. Ano man ang mararanasan mo as you do the will of God in your life, huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa, just continue on straight ahead because ang promotion ng Panginoon ay nasa kanyang direction. Kaya umaasa po ako na napagpalang muli tayo sa ating pong pinag-aralan ngayon. Enjoy God's promotion. Magsimula ka na i-appreciate mo kung saan ka na dinala ng Panginoon ngayon. At magtiwala ka na meron pang pagdadala ng Panginoon sa iyo. At iaangat ka pa ng Panginoon. Matuto kang magtapat sa kaunti upang pagtiwalaan ka ng marami. Mga kapatid, maganda rin po na mabigyang pansin po natin na merong panahon na itataas tayo ng ating Panginoon Diyos. Kaya po ang inyong lingkod ay very thankful sa Panginoon because I acknowledge the fact na ang lahat sa buhay ko ay gawa ng Panginoon. Ang aking pong unti-unting nararating ay dahil na rin po sa aking pong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Kaya po, yun din po ang encouragement ko sa bawat isa sa atin. Huwag niyong paniwalaan ng diablong walang mangyayari sa buhay mo. Kung Kristiyano ka, hindi po pwedeng Kristiyano ka, walang mangyayari sa buhay mo. Napakaganda ng plano ng Diyos. Mula sa bayan niya at sa mga anak niya, napakaganda po ng plano ng Panginoon. We just need to trust Him. Amen? Enjoy God's promotion. Let us pray. Aming dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa oras na amin pong nabigyang pansin para pag-aralan po ang iyong salita. Thank you, Heavenly Father, for talking to us this morning. What a realization. What a reminder. And please, Lord, ikaw po ang siyang magbigay sa amin ng talagang gabay upang pagtiwalaan ka namin ng lubos bilang source ng promotion, bilang nagpapasya ng panahon kung kailan mo kami iaangat at kung saan mo kami dadalin at nawa sundin po namin at tapakan po namin
ang landasin mo para sa amin. Again, thank you so much, Heavenly Father. Nawa, hindi lang kami naliwanagan, kundi kami natutong talaga dakilan Diyos sa mensaheng ito. Bless us, O Lord, maging ang lipad po namin ngayon, going to Davao, sa iyo ko po ay pinagkakatiwala. Kasama po ang aking mga kasamahan. Again, we praise you, Lord. We thank you, Lord. We honor you, Lord. Bless your people, O Lord, I pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon at thank you rin po sa matagumpay na operasyon ng ating pong mahal na kaibigan, si Brother Bert ko. At hindi na kinailangan yung talagang operasyon na ayon doon sa unang posibleng mangyari sa kanya. Praise the Lord for that. And then continue to pray sa mother po ni Ma'am Glenda. Ano po, let us continue to pray for her na talagang yung kalooban po ng Panginoon sa kalooban ng Diyos, gumaling po siya. Okay, hindi ko na po para ma-shoutout ang ating pong mga kasama ngayon sapagkat kailangan na po nating lumipad at medyo nasobra po ako sa aking time. Again, ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na antibok ng puso, lagit-lagi ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan ang ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, enjoy God's promotion. To Him alone be the glory. Mamelda, happy birthday po. At sa bawat nagsaselebrate ng birthday ngayon. God bless you.